araw sa inyo aking mga kamag-aral. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang Noli Me Tangere o bakit ito isinulat. Ang Noli Me Tangere ay hango sa salitang Latin na touch me not. Ito ay nakabase sa John chapter 20 verse 17. Na-impluwensyahan o nahimok si Gato Rizal ng libro ng Uncle Tom's Cabin. Ito ay naglalaman ng istorya pang-aalipin. Kaya ito ginawa ni Gato Rizal sapagkat noong panahong iyon ay nararanasan natin ang pagiging alipin sa sarili nating bayan. Noong February 2, 1884, merong mga grupo ng Pilipino ang nakasuporta kay Rizal upang magawa itong nobela. Si Gato Rizal ay nagsimula magsulat ng kanyang nobela sa Madrid at natapos niya ang kalahati nito. Makatapos ang Pasko, ito ay ang huling pagsasaayos ng nobela bago ito ipalabas o ipalimbag. Tagal siya ng ilang pahina o kabanata, lalo na ang buong kabanata ni Elias at Salome. At noong February 21, 1889, ang Noli Me Tangere o ang nobela ay natapos na ni Gato Rizal. Ang gastos na paglilimbag ng nobela na Noli Me Tangere ay nagkakahalagang 300 piso para sa 2,000 kopya ng nobela. Ang unang kopya ng kanyang nobela ay ipinadala sa kanyang kaibigan at isa na rito si Blumentritt. At huli binigyan niya ng regalo o gantimpala si Viola sa kadahilan ng pagtulong kay Gato Rizal bago mailimbag ang nobela. Nandito ang 5 mag-aaral upang ibahagi sa inyo ang mga mahalagang pangyayari sa nobela na inilathala ni Gato Rizal na Noli Me Tangere. Makinig, manood, at matuto. Mga kababayan! Turn up! Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatagalong Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa bansig ng ating tubo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, huwag nang pag-usapan ng mga negatibong pangyayari sa mampanika na sa mundo. Kinabukasan na natin to. Nagkumpisa ang kwento sa isang pagtitipon na inihanda ni Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago. Ang salo-salo ay inihanda para sa pagkilala at pagsalubong sa pagdating na nagngangalang Crisostomo Ibarra na nag-aral ng 7 taon sa Europa na siya namang anak ni Don Rafael. Ang pagtitipon ay pinahunlakan ng maraming bisita, kabilang na sina Padre Damaso, Padre Sibayla, Senyor Guevara at Don Tiburcio. Nang gabing iyon, iba't ibang talakayan ang naganap. Isa na rito ay ang tungkol sa monopolyo, na dahilan upang hamakin ni Padre Damaso ang mga Indio na hindi na lang binigyang pansin ni Ibarra. Sa mahalagang na pag-usapan noong gabing iyon ay ang pagkakaalis ni Padre Damaso bilang kuro paroko sa San Diego. Base kay Teniente Guevara, ang pagkakaalis na ito ni Padre Damaso ay sa kadahilan ng ipinahukay niya ang isang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintangan bilang isang erehe. At dahil sa talakayan na iyon, ay nagkaroon ng mainit na kirian si Padre Damaso at si Teniente. Nagpatuloy ang buong gabing iyon sa iba pang talakayan at kwentuhan. Ito ay una sa mahalagang pangyari sa nobela dahil naipakita rito ang pagdating ng pangunahing tauhan na si Crisostomo Ibarra. Sa pangyaring iyon sa nobela ay naungkat ang nangyari sa ama ni Crisostomo Ibarra at ang kamaliang nagawa ni Padre Damaso. Ang maging masaya ay hindi nangangahulugang magpakasawa sa kamangmangan. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isip amin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isip amin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isip amin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isip amin. Kinaumagahan,
Matapos malaman ni Don Crisostomo Ibarra ang nangyari sa kanyang ama, ay agad niyang binisita ang dalagang si Maria Clara. Doon ay biniro siya ni Maria Clara. Maaaring nakalimutan na siya nito dahil sa sobrang daming gandang babae sa ibang bansa. At agad na sumagot si Crisostomo Ibarra na kahit kailan ay hindi siya nakalimutan nito. Pagkatapos ng romantikong pakikipagkita kay Maria Clara, si Crisostomo Ibarra ay agad na nagtungo sa libingan ng kanyang ama ay sa San Diego. At doon, may nagsabi sa kanya na merong isang pare ang nagpahukay sa libingan ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Crisostomo Ibarra ay kinompronta si Padre Salvi. Ngunit ang sabi ni Padre Salvi na siya ay walang kinalap sa pagkamatay ng kanyang ama na si Don Rafael sa kadahilanang hindi siya ang pare sa panahong ito, kundi si Padre Damaso. Ngayong wala na si Ibarra, mas mabuting mawala na lang rin ako. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. 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 Talagang pangyayari sa nobela ay ang pagbisita ni Ibarra sa puntod ng kanyang ama. Ngunit, pagdating niya roon, wala siyang nadatnan at nalaman niyang pinahukay ng isang pari ang bangkay ng kanyang ama. Agad na pinuntahan ni Ibarra si Padre Salvi upang kompontrahin. Ayon kay Padre Salvi, wala siyang kinalaman sa pangyayaring iyon, dahil hindi siya ang purong paroko sa mga panahong iyon, kundi ay si Padre Damaso. Ako ang ama ni Crisostomo Ibarra, na labis na kinainggitan ni Padre Damaso dahil sa aking labis na yaman. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno. Isa sa hindi makakalimutang parte ng Noli Me Tangere ang kwento ng mag-ina na dalawang anak na si Crispin at Basilio. Si Sisa ay isang mayaman na dalaga at nang dahil sa asawang si Pedro, sila ay humirap. Isang araw, ang dalawang anak ni Sisa ay napagbintangan ng pagnanakaw sa pare. Sa kadahilanang ito, ang nakababatang kapatid ni Basilio na si Crispin ay kalubos-lubos ang nangyari. Sa kabilang banda, ang kapatid na si Basilio ay nakatakas. Si Sisa ay lubos. Ang lungkot sa hindi pagbalik ng dalawang anak, si Crispin at Basilio. At nang dahil sa hindi nakabalik ang kanyang mga anak, nagdulot ito ng pagkawala ng kanyang katinuan at hanggang siya ay mamatay. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. 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 Ang pagkikita ni Elias at Ibarra. Si Ibarra at ang kanyang mga kaibigan ay nagkaroon ng isang picnic.
Nang sumakay na sila sa bangka, ang piloto nito ay si Elias. Habang binabaybay nila ang lawa, may nakita si Elias na nalambat. Agad niya itong binaba at hindi niya inakala ito pala ay isang buwaya. Natakot siya at agad lumusong si Ibarra upang siya ay tulungan at kanila itong napatay. Dahil doon, sinabi ni Elias na utang niya ang kanyang buhay kay Ibarra. At nagpatuloy na ang picnic. Habang nagkakasiya ng magkakaibigan, biglang dumating si Padre Salvi at ang mga Guardia Sibil. Agad na hinto ang kanilang mga ginagawa. Ang mga Guardia Sibil ay hinahanap si Elias dahil sa ginawa nitong pangiinsulto kay Padre Damaso at kay Alperes. Ngunit hindi nila ito naabutan. Handa akong magtiis at mamatay para sa sariling bayan. Halika na, tuklasin ang mundo-mundo ng isipan mo. 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 Hapunan sa araw ng piyesta. Panay ang pasaring ni Padre Damaso kay Ibarra. Ngunit wala namang kibo si Ibarra at inungkat din ang patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Tila sumulak ang dugo ni Ibarra. Bigla niyang dinaluhong si Padre Damaso at muntik niya na itong saksakin sa dibdib, ngunit pinigilan siya ni Maria Clara. At gulong-gulo ang isip ni Ibarra nang siya'y umalis. Ang pangyayaring namagitan kay Crisostomo Ibarra at Padre Damaso ay mabilis na kumalat sa San Diego sa mga usapang hindi matukoy kung sino nga ba ang makatwiran sa dalawa. Handa raw ang bata na dumisan ang kanyang kamay kung sino man ang lumapastangan sa kanyang ama. Ako si Padre Damaso, makinig kayo sa akin. Halika na, tuklasin ang mundo-mundo ng isipan mo. 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 Lahat ay naghahanda na para sa piyesta ng San Diego. Kinaumagahan nagkaroon ng misa. Naroon sina Padre Damaso, Padre Salvi, Ibarra at iba pa. Nandoon din si Elias na lumapit kay Ibarra upang balaan ito sa masamang pwedeng mangyari sa kanya. Nagkaroon ng salo-salo o hapunan sa bahay nila Padre Damaso kung saan naroon si Ibarra. Bukang bibig ni Padre Damaso ang tatay ni Ibarra, kaya nagalit si Ibarra at inundayan niya ito ng suntok at muntik niya pa itong masaksak. Dahil doon sa ginawa ni Ibarra, pinawalang bisa ang kasal niya kay Maria Clara at hindi ito natuloy. At sinabi rin na bawal na silang mag-usap dalawa. Nang sumunod na araw, may mga grupong sumugod sa Guardia Sibil at sinasabing ang pinuno nila ay si Ibarra. Kaya dinakip si Ibarra at ikinulong. Dahil dito, nalaman ni Elias na si Ibarra ay nakulong. Agad-agad pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra upang sunugin ang mga dokumento nito upang walang makitang ebidensya. Tinulungan ni Elias si Ibarra upang makawala sa bilangguan at sumakay sila sa bangka na may lamang sakate o damo. Dumaan muna sila sa bahay nila Maria Clara upang magpaalam ito. Habang binabaybay nila Elias at Ibarra ang lawa, ay may nakita silang papuntang mga nagpapatrol sa lawa. Kaya sinabi ni Elias na magtago si Ibarra sa ilalim ng mga sakate. Nang papalapit na ang mga nagpapatrol, tumalon si Elias sa lawa upang makuha ang atensyon nito. Pinagbabaril ng mga patrol ang tubig kung saan tumalon si Elias at nang may nakita silang dugo, inakala nila ito'y patay na at umalis na. Narating ni Elias ang gubat na kung saan siya ay naghihingalo dahil sa mga tamang na kanyang natamo. Nakita niya na naroon si Basilio at si Sisa. Si Sisa ay patay na. Sinabi ni Elias kay Basilio na ilapit sa kanya si Sisa at sunugin na lamang. Sinabi rin niya na may pera sa ilalim ng puno at gamitin niya yon para sa kanyang sarili.
Kung babalikan natin ang mga pangyayari, si Maria Clara dahil sa pagiging tapat sa alaala ni Ibarra ay pumasok sa kumbento na Santa Clara. Nilista ni Padre Salve ang San Diego at naging kapelyan ng kumbento. Samantala, nilipat sa malayong lalawigan si Padre Damaso at si Kapitan Tiago ay nalulong sa akyan. At si Doña Victorina na patuloy pa rin sa pagtrato ng di mahusay kay Don Tiburcio ay nagsasalamin na dahil nanlalabo na ang mga mata. Si Lenares naman ay namatay sa sakit na dysenteria. Samantala, ang Alperes ay itinaas ang ranggo sa pagiging komandante at ang panghuli, ang nobela ay nagwakas kay Maria Clara na malungkot na madre. Ang nawawalang pahina o parte ng nobela ay ang buong kabanata ni Elias at Salome. Ngunit bakit nga ba ito nawala sa nobela? Simple lang ang kadahilanan ng ating pambansang bayani na si Gato Rizal. Ito ay ang upang makatipid sa gastos o sa paglilimpag ng nobelang kanyang ginawa. Ngayon, alam na natin ang mga mahalagang pangyayari sa kwento. Hindi tulad ng ibang literatura, ang kwento ay hindi mga bawang katang isip lamang dahil ito ay base sa katotohanan. Ang nobelang Noli Me Tangere ay naglalaman ng totoong istorya ng kalagayan ng Pilipinas ng panahong ito pa ay nasasakop ng mga Espanyol. Ang mga lugar, tauhan, at mga pangyayari ay totoong meron. Sabi nga ni Rizal, "The facts I narrate there are all true and have happened. I can prove them." Ang mga tauhan sa nobela ay mga totoong tao sa panahong iyon, tulad na lang ni Maria Clara, na sa totoong buhay siya ay si Leonor Rivera. Bagamat may pagkakaiba sila. Pilosopo Tasio, siya naman ang matandang kapatid na lalaki ni Rizal na si Pasiano. Padre Damaso, siya naman ay ang mga maimpluwensyang praile sa panahong iyon. At panghuli, si Elias at si Ibarra. Sila naman ang nagbibigay buhay kay Rizal. Kaya't ang libro na ito ni Rizal ay nakatanggap ng maraming positibong komento mula sa kanyang mga kaibigan na ito raw ay kukondinahin ng mga kalaban. Anya pa nga, the government and the friars will probably attack the work, refuting my statements, but I trust in God the truth and in the persons who have actually seen our sufferings. Maraming kaibigan si Rizal na pinadala niya ng kopya ng libro. Isa na rito si Blumentritt, na pinadala naman siya ng isang liham upang ipaabot ang pagbati sa nailathalang libro.